Ang mga tanong na dapat nating itanong pagkatapos ng massacre noong Oktubre 7 ay hindi lang tungkol sa kabarbaruhan ng mga Palestinong Arabo na siyang nagsagawa ng pinakamalaking malawakang pagpatay sa mga Hudyo mula noong Holocaust. Sa gitna ng isang walang habas na bugso ng pagpatay, panggagahasa, pagpapahirap, pagdukot at pagwasak. Ito ang nagtulak sa napakaraming tao sa mundo na bigyang katwiran, ipaliwanag at kahit papurihan pa ito. Ngayon, sa Think Twice, tatalakayin natin ang pagtaas ng antisemitismo pagkatapos ng Oktubre 7 at kung paano nito naapektuhan ang pandaigdigang lipunan. Kasama ang isang documentaryong filmmaker na gumawa ng isang mahalagang bagong obra na naglalantad sa tinatawag niyang sama-samang pagbagsak sa kasamaan. Kamusta at welcome sa Think Twice. Maraming pagsisikap ang inilaan upang ipaliwanag hindi lang kung ano ang nangyari noong Oktubre 7, 2023, kundi pati na rin kung bakit at paano unawain ang mga sumunod na pangyayari. Ang nasaksiyan natin sa halos 3 taon, wala nang mangyari ang pag-atake ng mga Palestinong Arabo sa Israel sa pangunguna ng Hamas at ang mga hindi mailarawang kalupitan noong araw na iyon ay hindi lang basta pagtaas ng suporta para sa pagkamuhi sa mga Hudyo, kundi pati na rin kung paano ito naging karaniwan sa media at kultura. Pagkatapos maliha ang makabagong estado ng Israel, ang anti-Zionism, isang kilusan na naglalayong ipagkait ang mga karapatan ng mga Hudyo na hindi naman ipagkakait sa iba, ay palaging hindi maikakaila na kapareho ng antisemitismo. Ngunit napatunayan muli iyan sa naging reaksyon matapos ang Oktubre 7 at kung bakit naging karaniwan na lang ang pagkamuhi sa mga Hudyo, kundi tinatanggap pa sa liberal na lipunan sa parang hindi inaasahan ng marami noon lamang nakaraang mga taon. Ito ay, ayon kay direktor na si Gloria Greenfield, isang sama-samang pagbagsak sa kasamaan. At ikinararangal naming makasama siya ngayon upang talakayin ang bago niyang dokumentaryo tungkol sa Oktubre 7 at ang mga sumunod na pangyayari. Pati na rin ang sarili niyang paglalakbay mula sa radikal na kaliwa hanggang sa kanyang kasalukuyang misyon, kung saan inilalantad niya ang pagkamuhi at isinasalaysay ang katotohanan tungkol sa digmaan. Ang Red-Green, alyansa ng mga Marxista at Islamista at ang kanilang mga kakampi nilang tutol sa liberalismo ay nagsasagawa ng digmaan laban sa Israel at sa mga Hudyo. Si Gloria Greenfield ay isang premyadong dokumentarista, tagagawa ng pelikula na nakatuon sa pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at ng kanilang bansa, pati na rin ang pagharap sa ideological na pag-atake sa mga Hudyo at sa kanluraning sibilisasyon. Isa sa mga nangungunang Hudyo na feminista at tagapaglathala ng bansa noong dekada 70 at 80, tinalikuran niya ang kaliwa matapos siyang harapin ng kanilang antisemitismo. Mula nang itatag niya ang Doc Emmett Production noong 2008, nakagawa na siya ng ilang mahahalagang obra, kabilang na ang 2008 na The Case for Israel, Democracy's Outpost, ang 2011 na Unmasked Judeophobia, 2014 na Body and Soul, The State of the Jewish Nation, ang 2018 na The Fight of Our Lives, Defeating the Ideological War Against the West, ang 2022 na Civilization in the Danger Zone. Pati na rin ang kanyang pinakabago, ang bagong labas na dokumentaryo, A Collective Descent into Evil, ang nakamamatay na obsesyon sa mga Hudyo at sa estadong Hudyo, nakasalukuyang mapapanood online. Gloria Greenfield, maligayan pagdating sa Think Twice. Isang malaking karanalan at kasiyahan na narito ako. Salamat. Gloria, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto kong simulan sa pagtatanong tungkol sa bago mong pelikula tungkol sa Oktubre 7 at ang mga nangyari pagkatapos nito, ang sama-samang pagbagsak sa kasamaan. Ang Oktubre 7 ay isang pangyayaring malawakang iniulat at pinag-usapan. Anong nawala sa mga usaping yon tungkol sa pangyayaring yon at sa mga sumunod na nangyari na nagtulak sa iyo para gawing paksa ng iyong pinakabagong pelikula? Mas mahalaga taysa sa kung ano ang kulang ang pagkaunawa ko na mga matinong tao talaga. Mahirapan silang maintindihan kung bakit ito nangyari noon panahong yon, kung hindi nila nauunawaan ang mga ideolohiya, mga estratehiya at mga layunin ng ating mga kalaban. At dapat din nating maintindihan na ang mga kalaban natin ay hindi lang basta kalaban natin. Sila rin ay mga kaaway ng malayang mundo at ng lahat ng tao na hindi sumasang-ayon sa kanilang mga ideolohiya.
Naisip ko na mahalagang ibalik ang mga pinakamagaling magsalita na mga eksperto, mga iskular, at mga analista upang gabayan tayo kung paano nagsimula ang pagkamuhi na ito. Ang imperialistang teror hanggang sa kinalalagyan natin ngayon. Hindi ito bago, maaring iba lang ang ilang mga pamamaraan. Pero sa malaking bahagi, naranasan na natin ito dati. Ang mga naunang henerasyon natin ay naranasan na rin ito noon. Pero nangyayari ito ngayon ng napakabilis. Kaya napakahalaga na maintindihan natin ito at epektibo natin itong labanan. Salamat sa pagsubaybay sa Think Twice. Kung nakikinig ka man sa amin sa alinman sa mga podcast platform o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampanilya para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Bukod pa rito sa Think Twice, meron ding Jonathan Tobin Daily Podcast kung saan ibinabahagi ko pa ang mga balita at pagsusuri sa inyo tungkol sa pinakamahalagang isyong kinakaharap natin ngayon. Matatagpuan ninyo ang araw-araw na palabas bilang Jonathan Tobin Daily sa JNS channel saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. At ngayon, balik tayo sa programa para sa araw na ito. Sa tingin ko mahalagang ilagay ito sa tamang konteksto at Na malinaw na nawawala sa karamihan ng mga talakayan tungkol sa ikapito ng Oktubre. Ano ang pinakamahirap na bahagi sa paggawa ng pelikula tungkol sa ikapito ng Oktubre? Ano ang nagpaiba talaga dito kumpara sa mga nauna mong paksa na tumalakay sa digmaan ng mga sibilisasyon na binanggit mo? ito ang pinakamahirap na pelikulang nagawa ko, na pinakamahirap para sa sarili ko dahil sa kabagsikan at kalupitan. At ang hilakbot nito at ang pagtatrabaho rito, at walang pahinga mula rito. Ito ay emosyonal, talagang mahirap para sa akin. Pero sa kabutihang palad, pinalaki akong maging isang mandirigma. At naintindihan ko na ito marahil ang pinakamahalagang pelikula na nagawa ko. At kailangan ko lang lampasan ito at gawin ito sa abot ng aking makakaya. At sa kabutihang palad, gaya ng sinabi ko, nalagpasan ko ito at nagawa ko man trabaho gamit ang material dahil kasama ko ang pinakamagagaling na tao sa pelikula. At sila ang mga analyst. Sila ang mga mamamahayag. Sila ang mga iskular na nagbahagi ng kanilang kahanga-hangang pag-unawa. Oo, nakikita ko talaga kung paano, alam mo, napaka-traumatizing talaga na talagang sumisid ng malalim sa kung ano talagang nangyari at kung paano ito lumitaw. At pati na rin ang mga nangyari pagkatapos. Alam mo, at sa totoo lang, alam mo, ang mga tao, maraming tao. At alam mo, karamihan sa mga tao ay hindi pa nakita ang pinaka-graphic na mga pelikula na nagdodokumento ng totoong nangyari. Malinaw na ikaw ay nakapanood. Mga mamamahayag na tulad ko ay nakapanood na rin. Pero para sa maraming tao, isa lang itong abstraksyon. Isa lang itong petsa. Isa lang itong paksa. At isang paksa na alam mo, maraming tao ang madaling makalimot o magpatuloy na lang. Pero para sa mga lubos na nasangkot dito, napakahirap at napakabigat ng pinagdaanan. Sa tingin ko, isa pang bagay na nais kong iparating ay hindi lang ito tungkol sa ikapito ng Oktubre. Muli, alam mo, ang kasaysayan, ang pagbuo ng galit na ito, ng ganitong, alam mo, imperialistang gawain, mula sa mga jihadist at ang kanilang mga uto-utong nagagamit, ang mga radikal sa kanluran. Pero ito rin ay kung ano ang nangyayari pagkatapos. At hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari pagkatapos sa mga universidad, pero talagang sinasalamin nito ang ang tinatawag nating mahabang martsa. Ang mahabang martsa papasok sa mga lipunan. At ito rin, alam mo,
may pagkakataon na maunawaan na ito ay napagplanuhan na. Matagal na panahon nang nakalipas. Nagsimula ito, alam mo, 40 taon na ang nakalipas. At ang ibig mong sabihin, ang pakikibaka na parang gawing hindi lehitimo ang Israel at ang mga Hudyo, at parang luwalhatiin, alam mo, ang krusada, alam mo, ang jihad para wasakin ang Israel. Oo, at hindi lang ito para wasakin ang Israel. Ibig ko sabihin, kung anong nangyayari sa mga Hudyo o kung anong nangyari sa mga Hudyo noong ikapito, ay nangyayari rin sa mga Kristiyanong Aprikano sa Nigeria at iba pang mga bansa sa Aprika. Hindi lang ito tungkol sa pagwasak sa mga Hudyo at sa pagwasak sa Israel. Tungkol ito sa pagwasak sa malayang mundo at sa pagwasak sa anumang grupo ng mga tao na hindi sumusunod sa mga ideolohiyang Islamista. At sa tingin ko, doon na tayo umabot ngayon. At mahalagang maunawaan na kailangan nating pag-isahin. Lahat ng mga taong nanganganib at pinapatay ng mga barbarong Islamista na ito. At sa palagay ko, napakahalaga na maunawaan natin na mas malawak ito kaysa sa atin. Pero tayo ang nasa unahan at tayo ang tumatanggap ng pinakamatinding epekto nito. Ngayon, ano ang natutunan mo habang ginagawa ang pelikulang ito na ikinagulat mo? Ibig kong sabihin, para sa mga gustong malaman ng katotohanan tungkol sa ikapito ng Oktubre, check na available naman ito. Pero ano ang natutunan mo habang ginagawa mo ang pelikulang ito na hindi mo pa napagtanto nun? Sa paghahanda para gawin ang pelikulang ito, gumawa ako ng napakaraming pananaliksik. At kaya noong talagang nagsimula na ako ay familiar sa kung ano ang magiging ang mga kontribusyon ng iba't ibang tagapagkomento sa pelikula. Bukod sa matutunan ko ang tungkol sa sarili ko na ito ay nangganganib akong masyadong mabigatan na halos hindi na ako makakilos at kailangan kong mas maayos na maghinay-hinay. Pero hindi talaga yan ang mahalagang sagot. Ang mahalagang issue ay ano ang material na natanggap ng pelikula mula sa mga komentarista na hindi ko talaga naintindihan noon. At kaya ang ilan sa mga ito ay mula sa panayam ko kay Emmanuel Atalangi sa pag-unawa kung sino siya, isang eksperto sa Hezbollah sa Latin America, at sa pag-unawa hindi lang basta na sila ay nagdulot ng malaking banta sa Hilagang Amerika. Na alam ko naman, pero hindi ko alam ang tungkol dito. Ang pakikipag-alyansang nagaganap sa Latin America kasama ang Hezbollah, ang pakikipag-partner sa Russia at ang kanilang mga eroplano. Hindi ko alam na ang ilan sa mga eroplanong iyon ay nagdadala ng ilang tao papunta sa bansang ito ng ilegal. Kaya may mga bagay na gano'n na talagang tumulong para magdugtong-dugtong ang mga impormasyon, para sa akin na dati ay hindi ko pa napagdugtong-dugtong. Hindi lang yon, marami pang mga bagay na kadaya nyon na. Sobrang lawak nito, hindi ko maalam kung saan ako magsisimula. Pero higit sa lahat, sa tingin ko kasi noong 2012, actually,
2011 pa nga, naglabas ako ng pelikula na tinawag na Unmasked Judeophobia. At yung pelikulang iyon ay tumalakay sa muling pag-usbong na nakamamatay na galit sa mga Hudyo. Sa buong mundo. At parang nung panahong yon talagang, alam mo yon, masama talaga. Kaya dito, at hindi ko alam, hindi naman, hindi malinaw sa akin pagkatapos lumabas yon noong 2011 na kailangan ko pang balikan ang paksang ito. At Oo, nang hindi namin marating alam kung ko, gaano kasama. Alam mo yon, akala namin masama na. Hindi namin alam kung gaano talaga kasama. tama iyon. At kung gaano pa ito pwedeng lumala. At kapag binabalikan ko ang taong 2011 ngayon, parang, at alam kong baka hindi maganda itong sabihin, pero kapag inaalala ko at inihahambing, ang 2011 ay parang napakadali lang. Alam mo, at yung bilis ng mga pangyayari ngayon, parang araw-araw may bago na namang nangyayari. May panibagong impormasyon o may panibagong kalupitan o dumarami na ang mga dati namang normal na tao, mga makabayan na tao, mga taong tama ang pag-iisip. Na para bang sumabak na lang sa kapangitan na ito, hindi para pigilan ito, kundi para hikayatin pa ito. At Oo, iniisip nakakatakot pa nila na yun. tama at matuwid ang ginagawa nila. Tama yan, tama yan. At parang epidemya na rin talaga ito sa isang banda. At isa pa, ang natutunan ko mula sa karanasang ito ng pagpuproduce at pagdidirect ng paglikha ng pelikulang ito ay mas mahalaga pa na ako ay akala ko dati na mas mahalaga na ang mga Hudyo at Kristiyano ang magtulungan dahil meron tayong isang kaaway na may layuning patayin ang parehong mga Hudyo at Kristiyano. At kung hindi tayo magsasama-sama at mag-imbita rin ng iba, kahit sino pa man sila, ibang tao, kahit sila ay, alam mo na, reliyoso o hindi reliyoso, kahit sila ay Hindu o kung ano pa man, na kailangan nating pagsamahin ang mga taong yon. At may mga tao ngayon na talagang magagaling na tao ngayon, tulad ni na Richard Landis, tulad ni Charles Jacobs, na talagang nagtatrabaho sa mga isyung yon ng pagsasama-sama ng mga tao, ng tinatawag na mga infidel. At kailangan nating gawin ito ng sama-sama dahil masyadong maliit ang bilang ng mga Hudyo. At mayroon din tayong sariling mga issue na kailangan nating harapin. Ibig kong sabihin, alam mo, hindi lahat ng Hudyo ay naunawaan na sila ay bahagi ng isang bayan o kinikilala na sila ay bahagi ng isang bayan. At iyan ay isang totoong problema. Oo. Naalala ko tuloy, alam mo, lahat ng nabasa ko tungkol sa panahon ng simula ng pamumuno ng mga Nazi. At mayroong isang grupo ng mga Hudyo na inisip na kung susuportahan nila si Hitler, magiging ligtas sila. Pero sila ang unang pinatay. Kaya may komplikadong sitwasyon tayong hinaharap. Totoong totoo. Ngayon, ang pagtaas ng antisemitismo pagkatapos ng Oktubre 7 ay tiyak na naglantad ng moral na kabulukan sa kaliwa na tinalakay mo sa pelikulang ito. Sa nakaraang dekada, nasaksihan natin ang tagumpay ng isang grupo ng mga ekstremistang ideolohikal mula sa kaliwa. Habang tinapos nila, gaya ng tama mong tinukoy kanina, ang kanilang mahabang martsa sa mga institusyon ng Amerika na nauwi sa marahil sa moral panic nung tag-init ng Black Lives Matter noong 2020. Pero ang nakakaintriga dito ay nakita mong paparating ito noon pa. Hinarap mo ang pagkamuhi sa mga Hudyo noong dekada 70 at 80 bilang isang nangungunang Hudyo na feminista at tagapaglatala. Maaari mo bang ikwento sa amin kung anong nasaksihan mo noon at ang sarili mong paglalakbay mula noon hanggang sa kasalukuyan mong posisyon bilang isang dokumentaristang tagapagpalakas ng pagkakakilanlang Hudyo at tagapagtanggol ng Israel?
Isa yung napaka-interesanteng yugto sa buhay ko kung tutuusin. Ako ay, ako ay inosente at ako. Karaniwan lang, tulad ng marami pang iba. Hindi lahat, pero marami sa amin ang nadala ng kilusang ito. At may mga bahagi nito na makatwiran. Yung mga bahagi ng kilusan ng kababaihan na lumalaban para sa pantay na karapatan. At ang pantay na karapatan ay isang napakamarangal na layunin. Pero tulad ng kahit anong kilusan, maaring lumitaw ang radikalismo na siyang nangyari. At ako ay nasangkot sa radikal na feminismo. At ako ay nakaranas ng maraming puot laban sa mga Hudyo. At sa kasamaang palad, nung panahong yon, sa radikal na kilusang feminist, ang pangunahing poot laban sa mga Hudyo na naranasan ko ay nagmula sa mga itim na radikal na feminista. Sina Audre Lorde at iba pa. At SA. At sa mga kumperensya. Ang mga ito, laban sa antisemitismo. Ang mga babaeng itim at radikal ay sinusubukang takutin ang mga Hudyo na radikal na feminista. Sinasabi na ang mga nanay nila ang naglilinis ng mga banyo ng mga nanay namin. Dahil lahat kami, alam mo na, galing daw kami sa mayayamang pamilya. Pero ang nanay ko ay tagalinis lang sa high school ko. At may napaka-realistikong pag-unawa ako tungkol sa kung ano talaga ang mga nakakakilabot na kasinungalingan para lang takutin kami. Kaya hinaharap ko yon. Um, kung may isa man sa kanila or kapag may tumawag sa akin ng mapanlayat na tawag, tatawagin ko rin sila ng nararapat na. Masamang pangalan para maintindihan nila na gaya ng sinabi ni Menachem Begin noon, hindi tayo mga Hudyo na nanginginig ang tuhod. At yun, inabot siguro ako ng 1 taon at kalahati para maintindihan na ang kilusang ito ay hindi na maliligtas, na ito ay nakakalason. Kaya nagpaalam ako sa lahat ng yon sa isang malaking rally sa San Francisco at umalis ako. At ito. Ito talaga? Habang talagang nakahinga ako ng maluwag na umalis ako, ito. Nag-iwan ito ng trauma sa akin. At inabot ako ng mga 4 na taon bago ko talaga nalampasan yon at maramdaman ang kalayaan at magpatuloy sa buhay ko para gawin ang mas mahahalagang bagay. Malinaw na ang neo-Marxistang kaliwa ay matagumpay na nakikipagdigmaan laban sa kanluraning sibilisasyon at sa mga Hudyo mula pa noong panahon mo bilang isang feministang publisher. Alam mo yon, pero ang tanong ay, bakit kakaunti lang ang mga tao ang nakakita o nakaunawa nito tulad ng ginawa mo? Kung ano ito at kung saan ito hahantong? Ibig kong sabihin, matagal ng panahon yon, alam mo, noong dekada 80 pa. Tama. Alam mo, sa tingin ko may bagong henerasyon na nakadiskubre nitong antisemitismo sa kaliwa, alam mo, sa Women's March, na naging reaksyon sa pagkapanalo ni Donald Trump. Pero matagal na pagkatapos nung naranasan mo. Bakit hindi ito, alam mo, gaya ng sinasabi natin na yon, naging viral? Bakit parang binaliwala lang ito? Malaki ang naging kapalit, malaking sakripisyo ang iwanan ang kilusan ng kababaihan, kung iyon na ang buong buhay mo, kung iyon na ang buong mundo mo.
Dahil ganun nga, napakaraming um, baluktot na damdamin ng mga tao tungkol sa mga nasa labas ng kilusan, na kailangan mong maintindihan na papunta ka sa liwanag, hindi sa dilim. Iniiwan mo ang dilim. Alam mo, Ang pagtatangi laban sa mga lalaki, ang pagtatangi laban sa mga babaeng piniling unahin ang kanilang pamilya, sa mga babae na talagang nasisiyahan sa pagiging kaakit-akit. Ibig ko sabihin, nakakabaliw talaga. Pero parang lumalakad ka sa ibang planeta kapag umaalis ka. alam mo, parang ibang kultura talaga yon. Tama. Talaga? Tama. Oo, ito ay isang kulto na may ibang bokabularyo. Nakaka-interes ito. Napakapalad ko, masasabi ko, sa kung paano ako pinalaki. Pinalaki ako ng aking ama na mahal ang Israel at naalala ko, alam mo, 5 taong gulang pa lang ako noon at nakaupo ako sa kanyang kandungan. Ipinanganak ako noong 1950. Nga pala. Kaya noong ako ay 5 taong gulang, maraming mga Amerikanong Hudyo ang noon lang natutuklasan kung ano ang nangyari at mga partikular na bagay na nangyari noong Holocaust. At hindi naisip ng aking ama na kailangan niyang paalisin ako sa kwarto kapag siya at ang aking tiyuhin, pati na rin ang iba ko pang mga tiyuhin, alam mo na, ay nag-uusap tungkol sa mga natuklasan nilang ito. Kaya lumaki akong may pagkaunawa na, may kasamaan sa mundo. Totoo ang kasamaan. Nandyan ito. At tinuruan din niya ako na kung sakaling may magsabi sa akin ng kahit ano tungkol sa pagiging Hudyo ko sa isang mapanirang o nakakadiring paraan, naayos lang na labanan ko sila, na ginawa ko naman. At ginawa rin niya. Kaya lumaki akong naiintindihan na ang maging matatag, ang lumaban, ang manindigan ay talagang mahalaga. At iyon ang ginagawa mo. Kaya nang nalampasan ko na yung kabaliwan na meron ako, na kinasangkutan ko sa radical na kilusang feminist. Pagamat. Inabot ako ng matagal bago ko tuluyang matanggal ang lahat ng trauma mula rito. Alam ko na may malalakas, may magagaling na mga Hudyo dyan. Ibig kong sabihin, noong ako ay nasa elementarya, sa Hebrew school, alam mo yon, bawat isa sa amin ay may pen pal sa Israel. Ang akin ay si Yafa Shalom at palagi kong gustong makilala siya, pero hindi pa. Pero sa anumang kaso, ang pamilya ay may napakahaladang papel sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Kung ang kanilang mga anak ay lalaki bilang matatag at proud na mga Hudyo, o kung makikita nila ang kanilang sarili bilang mga biktima. At sa tingin ko, naging problema ito para sa mga kabataang Hudyo ngayon dahil masyado nating binigyan ng diin ang pagiging biktima dahil sa woke ideology. Sinabi na, kung hindi ka biktima, masama ka. Tama. At kaya nga nakita pa natin, alam mo, mga taong sinusubukang ipakita na sila talaga ay mga biktima, totoong mga biktima, para tanggapin at igalang sila. Napaka hindi maganda niyan. At kailangang maintindihan ito ng mga pamilya at natutunan ko ito kay Ruth Wise na isa pala itong pagkakamali kapag ginagawa namin. Mag-focus lang sa ang Holocaust at hindi niya sinasabi at hindi ko rin sinasabi na hindi mahalaga ang pag-aaral tungkol sa Holocaust. Siyempre, mahalaga ito. Pero mahalaga rin na pag-aralan ang ating katatagan. Hindi natin maaaring ipakahulugan ng Judaismo o ang pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa pamamagitan lang ng Holocaust o ng pagdurusa ng mga Hudyo. Tama? Kaya sa tingin ko, ang paliwanag ko kung paano ako nakarating sa
kung nasaan ako. Hindi ko tinutukoy yung put sa mga Hudyo na nariyan, kundi ang ibig kong sabihin ay para muling maging buo ang isang tao. Dahil maswerte ako na tinuruan ako ng pamilya ko, hindi lang tungkol sa Holocaust, kundi pati na rin tungkol sa paglaban. O kasi dito na uwi, alam mo, ang kilusan ng mga kababaihan. Alam mo, sa paraang inilalarawan mo, humahantong ito sa mundong pagkatapos ng Oktubre 7. Kung saan ang mga organisasyong feminist na alam mo, may pinagtuunan ng pansin ang issue ng sexual assault at ang paggamit nito bilang sandata ng digmaan. Ngunit lubusang binaliwala ang mga babaeng Hudyo na naging biktima. Ang entolementong iyon ng Oktubre 7 dahil sa kanilang intersectional na alyansa sa mga Palestino. Ibig kong sabihin, doon lahat nag-ugat, hindi ba? O alam mo, ang demonisasyon ng mga Hudyo at ng Estadong Hudyo ay naging napaka-epektibo. At kaya parang wala nang halaga, di ba? Parang wala nang halaga kung ang mga babaeng Hudyo at lalaking Hudyo ay ginahasa at kinastrado at alam mo yon basta pinira-piraso. Iyan talaga ang nasa isip ng ilan sa kanila. Para sa kanila, mabuti pa nga yon. Nililinis daw nila ang mundo mula sa mga Hudyo. At mahalaga na maintindihan natin ang epekto, na mayroon talaga tayong pagkakataon na makita ang epekto ng demonisasyon at pag-aalis ng lehitimasyon sa mga Hudyo at sa Israel. Dahil iyan ang dahilan kung bakit mo masasabi na hindi ito mahalaga. Bakit natin ito kailangang kilalanin? Alam mo, maganda nga ito. Naalis natin ang mas marami pa ang demonyo. Alam mo? Sa madaling salita, yung idea na yung mga Hudyo na, alam mo na, pinatay, ginahasa, pinahirapan, at dinukot noong ika-7 ng Oktubre ay nararapat lang sa kanila. Ibig kong Tama, sabihin, eksakto. yun talaga ang pinakapunto. At yun ang narinig natin mula sa intersectional na kaliwa. At kaya, alam mo, nabigo ang mga feminista, ang kilusang feminist pagkatapos ng Oktubre 7. Ooh. Oo, nabigo nga. Oo, nabigo nga. Para sa mga iyon, alam mo, para sa mga Israeli feminista, napakasakit nito para sa kanila dahil sila ay pinagtaksilan. Akala talaga nila na tinanggap sila ng pandaigdigang kilusan ng mga feminista. At nakita nila ang katotohanan nang hindi pala sila tinanggap. Oo. Ngayon, ang pagbulusok sa kasamaan na sinaliksik mo at inilantad sa pelikulang ito ay malinaw na isang bagay na kadalasang iniiwasan harapin ng mga nasa kaliwang politika at partikular ng mga liberal na Hudyo. Mayroong pagkahilig sa maraming mabubuting liberal na iguhit ang linya sa pagitan ng kanilang pagkasuklam sa nangyari noong Oktubre 7 at ang pag-unawa kung paano ang naging reaksyon dito mula sa isang malawakang kilusan na alinman ay nagbunyi o nagbigay katwiran dito ay naglalaganap ng antisemitismo. Bakit mo sa tingin hindi handa ang marami na magbigay ng konklusyon tungkol sa kanilang mga liberal na kaalyado na tumugon sa Oktubre 7 sa pamamagitan ng pag-atake sa Israel, imbes na suportahan ito? Oo, sa kasamaang palad, nandyan may mga Hudyo na talagang hindi komportable sa sitwasyon at naniwala sila sa ideya na ang Israel at ang mga biktimang Israeli ng kalupitang iyon noong Oktubre 7 ay nararapat lang iyon sa kanila. Talagang iniisip nila na nararapat lang yun sa kanila. Kung hindi man sila umaabot sa ganoong antas ng pakiramdam na, oh, nararapat lang yon sa mga biktima. Ang paraan nila ng pagpapalubag-loob sa sarili ay iniisip nila na, well, hindi kami mga Hudyo na kagaya niyan. At ipapakita naming hindi kami ganoong mga Hudyo sa pamamagitan ng pagsali sa mga rally laban sa Israel at iba pa. Isa itong napakamakasarili at makasariling pananaw. At kung wala ka, kung isa kang Hudyo na wala, o kung sakaling isa kang Hudyo, at hindi mo itinuturing ang sarili mo bilang bahagi ng isang sambayanan, kung ganoon,
Wala kang katapatan sa iyong mga tao, tama? At ang katapatan mo ay maaring mapunta na lang sa uh, the alinman sa mga anti-Israel na organisasyon o ideolohiya dyan. Iyon na ang nagiging dahilan ng iyong pagkilos, imbes na ang pag-unawa na. Tayong lahat ay may responsibilidad na tiyakin na ang ating mga tao ay umuunlad at na ang Estado ng Israel, ang Estadong Hudyo, ay nananatiling matatag at ligtas. Kaya kung tutuusin, naisip ko lang habang tayo nag-uusap, alam mo, sa pag-uusap na ito ay parang katulad ng mga Amerikano na hindi na makabayan. Wala silang nararamdamang pagmamahal sa bayan. Wala silang nararamdamang obligasyon sa bansa. At nandun sila, sumisigaw ng mamatay ang Amerika. Pareho lang yon. sigurado. Ngayon, ano sa tingin mo ang nagbigay daan sa Hamas para mahikayat ang karamihan sa mainstream media na iulat ang kanilang mga kasinungalingan tungkol sa Israel bilang katotohanan? At para baliktarin ang kwento, sa isang paraan na nagbigay daan sa mga gumawa ng karumal-dumal na krimen at may balak na genocide na mailarawan bilang mga biktima, habang ang bansang totoong naging biktima ay maling maakusahan ng genocide. At para mangyari yon, alam mo, ang liberal na karaniwang pananaw, paano naging bahagi ng karaniwang pananaw ng kaliwa ang mga makabagong blood libel sa ika-21 siglo, habang nangyayari ito mismo, sa harap mismo ng ating mga mata. Tama. Well, may sinusunod silang plano. Lahat ito ay planado. Planado talaga. Alam mo, matagal na nilang pinaplano ito at napaka-estratehiko nila. Kaya kung titingnan natin ang mga yugto ng propaganda, at hindi lang propaganda, kundi pati na rin, ang sekularisasyon ng kanluran, kasama na ang sekularisasyon ng napakaraming tao, napakalaking porsyento sa pamayan ng Hudyo, na nagpapahintulot sa mga tao na talikuran. Talikuran ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang sambayanan o ang kanilang bansa. At iyon ay nangyayari na. At makikita natin ang epekto halimbawa ng ang New School at Columbia na nag-imbita sa ilan sa mga iskolar mula Europa na. Talagang naging mga ama ng woke ideology. Na naglalarawan, alam mo, sa Israel at mga Hudyo bilang puti. Tama Na yun. kalokohan naman talaga, pero ganun mag-isip ang mga tao. At isang buong henerasyon na babad at naindoktrina sa mga ideya nito. Alam mo, sa mga ideyang ito na dati ay nasa gilid lang. Alam mo, nung ikaw ay isang feministang publisher pa, na yon ay ganap ng mainstream. Sila na ang nangingibabaw sa sistema ng edukasyon. Sila nga ang nangingibabaw. Hanggang sa puntong, sa kabutihang palad. Pero hindi pa sapat. Naiintindihan na ng mga magulang na ang ilan, sa totoo lang, masyadong marami sa mga unibersidad na ito ay nakakalason. At alam natin na meron talagang, alam mo na, mabubuting pamilya na pinalalaki ang kanilang mga anak ayon sa magagandang pagpapahalaga at bilang matitibay na Zionista at pumupunta sila sa universidad at nalalason sila. Nalalason sila. At sa tingin ko, kaya mahalaga ang mga organisasyon tulad ng Tikva Fund na talagang nagtatayo ng mga bagong institusyon. Napakahalaga nun. Alam mo, may iba pang mga organisasyon, pampubliko man o pribado, na, alam mo, nagsasama-sama at sinusubukan nilang mabawi ang pwesto nila sa kung anong industriya man sila nabibilang. Kahit sa entertainment or kahit ano pa man.
At ang ginagawa nila at imbes na gawin yan, ginawa ng mga naunang henerasyon sa bansang ito. Noong hindi pinapayagan ang mga doktor na Hudyo na magtrabaho at hindi tinatanggap sa mga ospital, nagtayo kami ng sarili naming mga ospital. Nung hindi makapasok ang mga abogado na Hudyo sa mga law firm, nagtayo kami ng sarili naming mga law firm. At sa tingin ko, napakahalaga para sa atin na maintindihan yon. Hindi natin dapat naisin na bumalik sa bulok. Mga institusyon. Kailangan natin ng malulusog na institusyon. Doon natin dapat ilaan ang ating enerhiya at dapat tayong umayon. Dapat nating makipag-partner. Kung makikipag-partner tayo sa iba, dapat tayong makipag-partner sa malulusog na institusyon. Napakahalaga nito. At para magawa natin iyon, kailangan nating makita ang ating sarili bilang malakas. Kailangan nating matutunang pahalagahan ang ating kasaysayan bilang isang bayan. Pero hindi natin kailangang gumapang, hindi natin kailangang magmakaawa. At siguradong, hindi rin natin kailangang manuyo. Ngayon, ang pagkakaisa ng mga edukadong klase, lalo na sa Estados Unidos, na ang Israel ay masama at ang mga Palestino ang mabubuti, ay nakaugat sa paggamit ng critical race theory, intersectionality, at settler colonialism sa pampulitikang diskurso. Pero kahit paano man ito nangyari, nagbigay ito sa maraming Hudyo ng pakiramdam. Sa tingin ko, na sila ay labis na mas marami ang kalaban at nag-iisa. Ano sa tingin mo ang maaring gawin ng mga Hudyo tungkol sa sitwasyong ito na iniulat mo sa iyong pelikula? Sa tingin ko, may ilan. Kung gusto man nating tawagin silang mga bansa o mga estado na talagang dapat lisanin ng mga Hudyo. Una sa lahat, sa tingin ko mahalagang sabihin yan. Ibig kong sabihin, hindi ko iniisip na sa tingin ko, ang mga bansa tulad ng Pransya at mukhang malamang na dapat isama ang UK doon at posibleng pati ang Alemanya. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay sa oras na ito, isang bansa tulad ng Estados Unidos na hindi pa tsak sa palagay ko na. Sa palagay ko dapat nating hilalanin na may ilang mga leader na talagang lumalaban para sa atin, lumalaban para sa ating kaligtasan. At kailangan nating tumindig at ibahagi sa mga tao ang ating naidulot sa pagkakatatag ng bansang ito. At ang aging naidulot sa mundo sa lahat ng ating nagawa, hindi mula sa paghingi ng paumanhin. Alam mo, pagsusumamo, kailangan ninyong magustuhan kami. Tingnan ninyo kung ilang bakuna ang nagawa namin o tingnan ninyo kung gaano karami, alam mo? Ang mga nanalo ng Nobel Prize, mga ganung bagay, alam mo. Alam mo, lahat ng yan, kailangan nating ipagmalaki yun. Pero kailangan nating ipagmalaki yun para sa sarili natin. Kung ma-appreciate natin ang mga naidulot natin sa sibilisasyon at ang patuloy nating naiaambag dito. At huwag nating hayaang pumasok sa isipan natin ang mga akusasyon at paninira. Sa ating sariling pag-unawa at pagkakakilanlan, magkakaroon tayo ng lakas. Upang magawa natin ang kailangan nating gawin para ipagpatuloy ang paggawa ng mabubuting bagay para sa mundo. Dahil tayo bilang isang bayan ay ilaw sa gitna ng mga bansa, kailangan nating bawiin iyon. At kailangan din nating maunawaan na kailangan natin ng paggalang sa sarili na kung sinusubukan ng mga tao na sirain tayo, dapat tayong maging palaban. Dapat tayong lumaban sa kahit anong paraan na kaya nating lumaban. At makakatulong yon para mapanatili natin ang ating dignidad at ang ating pagiral. At kailangan maintindihan ng mga tao, lalo na ng mga hindi Hudyo, kung hindi pa nila ito naiintindihan, na
ang pag-atake sa amin, ang paggawa sa amin na parang demonyo, ay sa totoo lang ay ginagawa rin nilang parang demonyo ang kanilang sarili. At ang kanilang galit ay pinapalakas. Sa paniniwalang iba ang totoo. At ito ay palaging naging isang palatandaan. Alam nating lahat ito na palaging naging palatandaan na kapag lumilitaw ang paggamuhi sa mga Hudyo, ito ay indikasyon na mayroong seryosong mali sa mga bansa o sa mga kontinente o sa buong mundo na ito ay isang palatandaan ng pangganib. Kung maintindihan din natin yon, hindi natin hahayaang lumago ang pagkamuhi sa sarili. Hindi ako sigurado kung nasagot ko ang tanong mo. Sa tingin ko maganda na yon. Sa palagay ko, mahalaga ring tandaan na, alam mo, lalo na sa Estados Unidos, na ang mga Hudyo ay hindi nag-iisa. Ibig kong sabihin, maaring mukhang ganon. Alam mo, nagsasalita tayo na yon isang araw pagkatapos o ilang araw pagkatapos. Alam mo, si Abdul El Sayed ay nanalo sa paunang halalan ng mga demokratiko para sa Senado sa Michigan. Inilalagay ang isang lantad na anti-Semita, alam mo, sa posisyon na mapabilang sa Senado ng Estados Unidos. Katulad ng kung paano naging alkalde ng New York si Zora Mamdani. Pero hindi naman ibig sabihin na walang mga taong sumusubok na tutulan siya, kahit na maraming liberal na Hudyo ang inuuna ang kanilang alyansa sa kaliwa kaysa sa pagtatanggol sa mga Hudyo laban sa anti-Semitismo. Tama, tama. At mayroong isang napakagandang bagay na nangyari lang na si Marco Rubio ay kakalabas lang ng balita na ito na ang bagong patakaran na bago makakuha ng visa ang sinuman para makapasok sa bansang ito, sila ay iimbestigahan muna. Lahat ng social media at iba pang paraan ng investigasyon ay gagamitin para masigurado na ang mga taong may balak na saktan ang mga Hudyo sa bansang ito ay hindi papayagang makapasok dito. Napakahalaga niyan. Ibig kong sabihin nakakagulat din na parang Oh, pero Itap alam mo mo, kapag lamang, El. pinag-aralan mo kung sino ang nagpapasimuno ng marami sa mga demonstrasyon sa kolehiyo na tumatarget sa mga Hudyo, sigurado. Ito eh. at ang, alam mo, pagdagsa ng mga banyagang estudyante, lalo na mula sa mga bansang laban sa mga Hudyo sa gitnang silangan at hilagang Aprika, alam mo parang halatang halata na. Oo, at si Victor Davis Hanson ay talagang may ipahayag yun ng napaka-eloquent sa pelikula. Oo, na kailangan nating kilalanin. At pati na rin si Rachel Fish. Pinag-uusapan niya kung gaano kahalaga para sa mga universidad na magsampa ng legal na aksyon laban sa mga taong galing sa labas ng universidad na pumapasok para mag-udyok ng gulo, para mag-udyok ng galit. Ano ang pinaka-importanteng bagay na gusto mong maiuwi ng mga manonood mula sa pelikulang ito? Ang pinaka-importanting bagay na gusto kong maiuwi ng mga manonood mula sa pelikulang ito ay ang pag-unawa na may mga ideolohiya na nagtutulak ng galit laban sa mga Hudyo at Kristiyano at pati na rin sa buong kanluran. At may mga napaka-epektibong mga estratehiya na ginagamit nila. Kaya, kailangan nating maunawaan na ang pinag-uusapan natin ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng mga dialogo. Ito'y napakahalaga para sa mga tao na maunawaan na ang mga kaaway na natutulak ng lahat ng ito ay may layuning pumatay. At ayon mismo sa kanilang mga salita, sa huli, ito talaga ay tungkol sa pagtatatag ng pandaigdigang kalipato na ang mundo ay pamumunuan sa ilalim ng batas ng Sharia. Napakahalaga niyan kapag naintindihan mo na yon. Oh, susunod na lang ang lahat. Tama yan. Tama yan. Oh, mahalagang punto yan na sana mapansin ng mga manonood ng pelikulang ito. At lubos ko itong inire-rekomenda. Gloria, maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Paano mapapanood o ma-stream ng ating mga manonood at tagapakinig ang A Collective Descent into Evil? At paano sila makakatulong sa paggawa ng mga ganitong pelikula? Ang pelikula ay maaari ng mapanood sa Roku Channel. Libre ito. Maliban na lang kung gusto mong bumili ng subscription para mapanood mo ito ng walang mga patalastas. At
Mayroon ding mga DVD na available kung pupunta ka sa doximitproductions.com. Iyon ay website NG Doximit Productions at may tindahan doon at maaari kang makabili ng mga DVD doon. Pwede kayo mag-organisa ng mga screening para sa inyong komunidad. Masaya akong pumunta at magsalita tungkol sa pelikula kung gusto ninyo, pero pwede kayong mag-organisa ng mga screening. At kung gusto ninyong gawin yon, maaari ninyo akong kontakin sa doximitproductions.com. Pwede ninyo akong padalhan ng mensahe doon sa dashboard. At may mga komunidad na sa ngayon ay available ang pelikula sa Estados Unidos, Canada at sa UK at Mexico din. On Sa Roku channel. At magkakaroon pa ng mga karagdagang plataporma na magpapalabas ng pelikula sa mga susunod na panahon. At masaya akong sabihin na magkakaroon ng screening ng pelikula sa Jerusalem sa Nobyembre 8 sa Menachem Begin Center. Nakipag-partner kami para sa screening na iyon. At kung gusto mong manatiling updated kung saan gaganapin ang mga screening, pumunta ka lang sa doximitproductions.com at i-click ang pelikula. Makikikita mo roon ang listahan ng mga paparating na screening. Sige, kumpleto na yan at inirekomenda ko talaga sa ating mga manonood at tagapakinig na maglaan ng oras para mapanood ito. Isa itong mahalagang dokumentaryo. Pwede bang madagdag ako ng isang bagay? Siyempre, Kasama yan sige sa lang. tanong mo. Tinanong mo kung paano makakatulong ang mga tao sa paggawa ng mga pelikulang ito. Kahit $10 lang o $100,000 ang halaga, hindi mahalaga. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga donasyon, pagbibigay ng donasyon sa mga organisasyon tulad ng doximitproductions.com na isang 501c3 na non-profit na organisasyon. Binibigyan ninyo kami ng kakayahan na ipagpatuloy ang paggawa ng mga mahahalagang pelikulang ito. Natutuwa ako na idinagdag mo yan. Yan mismo ang gusto naming ipakita. Gusto rin naming pasalamatan ang aming mga tagapanood. Pakiusap, huwag kalimutang tumutok araw-araw sa Jonathan Tobin Daily Edition na mapapakinggan ninyo saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. At kung nakikinig man kayo sa amin sa alinman sa mga iyon, o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, pakilik at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Mandyaring sumulat sa amin sa Think Twice, sa thinktwice@jns.org at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig o nanonood ng palabas at kung ano ang inyong opinyon tungkol dito. At tandaan, patuloy na magbasa at mag-isip para sa sarili mo at magkikita tayo muli sa lalong madaling panahon.